tanong ko, if you feel safe na kasama mo ang PNP chief at saka SILG, bakit ka pa kailangan lumabas ng Pilipinas? Dahil natatakot ka sa death threat mo. Bakit hindi ka na lang lumapit o nag-report sa PNP chief o kay SILG? Sagutin ko na po. Sa tingin ko, Yes, one more time, Miss Alice. One last time. Yes po, Madam Chair. You answer the question of Senator Joel. Sen, okay lang po, paulit po. Sorry po. Madam Chair, I hope the lawyers of Alice Go must advise their client to tell the truth. Alice, nung nakita mo si SILG at si PNP chief, ang sabi mo, happy ka at ikaw ay masaya, kitang-kita naman yun. Walang naitago sa sambayan ng Pilipino na at is ka. Papicture ka pang ano di ba? So, paano mo sasabihin na natatakot ka, may death threat ka sa Pilipinas, pero kailangan mong tumakas. Kailangan mo umalis ng Pilipinas, pero sabi mo, safe ka na makita mo ang PNP chief, SILG, pero hindi ka lumapit sa kanila, hindi ka humingi ng tulong. Hindi nga mo nga sinabi na galing dito sa Pilipinas at tumawag sa iyo ng ilang beses yung nagde-death threat sa iyo. Sen, doon sa question niyo po, dalawa po yung answer ko po dyan. One po, kaya po ako nakasmile po, yan po yung para sa akin po na pinaka-language ko po sa family, sa mga tao po nagmamahal po sa akin na Hindi yun ang tanong ko. po. Hindi yun ang tanong ko. Before we go further into this topic, para lang ma-settle itong pending issue, i-reiterate ko, no? I move to cite Guo Huaping, also known as Alice Guo, in contempt of the Senate for testifying falsely and evasively before this committee. I second the motion, Madam Chair. I second the motion. Salamat, Sen. JV at Sen. Joel. With the motion duly seconded by Senator JV and Sen. Joel, you are hereby cited in contempt. You will remain in the custody of the Senate until the conclusion of this committee's inquiry or until you finally recognize the authority of this body and grant even a semblance of respect for the laws of this country. The committee will coordinate with any court ordering your detention, pero re-respetuhin mo ang Senado. Madam Chair? Maybe the serious person to answer my question first, Madam Chair. We will have one, Miss Alice, isang huling sagot sa puntong ito sa tanong ni Sen. Joel, and then isang related na tanong kay Sen. Roy, and then itutuloy ng chair yung mga tanong ko, and the majority leader as well after Sen. Roy. Please answer the question of Sen. Joel, Miss Alice. Sen. Joel, na putol po kanina, yung first answer po, nasagot ko na po. Yung second answer naman po, I'm not even asking that first answer that you were talking about, that it's a sign to whoever your fan base is. My only question is, why didn't you go straight to PNP chief and SILG? Why didn't you ask for police help? Because at the end of the day, ganun din pala yung gagawin mo. At sabi mo, dun ka, you feel safe. Pero hindi, tumakas ka, iniwanan mo kami, binastos mo kami, binastos mo yung buong gobyerno, hinalughog ka sa buong Pilipinas. Ay mga kapulisan natin, mga NBI, Coast Guards, talagang pinahirapan mo. Pero sasabihin mo ngayon, may death threat ka. At ngayon, kampante ka, na protektado ka. It doesn't make sense kasi, Alice. Guwahuaping. Question, bakit? Sen, ang answer ko pa rin po dyan ay after wala rin po sa mind ko po na pwede ko pong gawin yan at pagkatapos ko po na share na meron pong death threat, I feel relieved po nung nakausap ko po sila. Hindi mo Salamat, Sen. Jo. Hindi mo pa rin sinasagot yung tanong. But anyway, hindi ka tumatakas sa Pilipinas dahil sa death threat. Yun ang pinasagot mo sa amin. Tumatakas ka dahil tinatakasan mo yung mga kaso mo. Tinatakasan mo yung mga criminal activities na ginawa mo. Salamat, Sen. Joel. Sen. Roy, one related Madam Chair, question. may this representation inquire as to
the limit of the number of contempt citation that we can give to a particular resource person? Meron ba tayong limit dyan o unlimited tayo? Merong limit po yun. Wala. Then, kapag ang resource person sumasagot ng totoo sa atin, hindi naman natin siya sinasite. Pero sa bawat hearing man lang, hindi siya magsabi ng totoo. So, So right natin now, siyang incite in contempt. right now, Madam Chair, she's facing 3 contempt citations already. If I'm correct, 3 na? O 2 pa? Yung previous niya, yung nirol mo ngayon lately, at saka Yes. Ang nauna pong citations in contempt natin dahil hindi siya nag-appear, dahil tumakas siya. Na nag-appear siya, kinailangan na naman natin siyang i-cite in contempt dahil nag-appear man siya, evasive at false ang testimony siya sa atin. Nagsisinungaling siya sa komite. And maybe this third question, Madam Chair, is pang third na niya na contempt citation ito ngayon kung ayaw talaga niya mag-cooperate, yung source ng kanyang threat. Mahirap yun. I know yung ating rule dito sa committee is that we can only afford resource person an executive session when the matters being matters to be discussed are involving national security and public interest. And for this matter, alam natin na very personal interest and personal security concern. But then, bakit ayaw niya mag-cooperate sa atin kung we are here to, Alice, we are here to help you. You are facing people from government. We can help you with that threat. Huwag kang matakot. Sino ba yung tao na yan? Siga pa talaga yan? Hindi yan kaya namin? Magsabi ka. Wala kami sasantuhin dito. Kahit kami, ako hindi na ako pulis. Pero senador ako ngayon. Hindi ko pa rin sasantuhin yan kung sino yung tao niya na nagtitrade sa iyo. Sige nga, mag-cooperate ka sa amin kung sino yung source na yan para malaman natin ngayon at matulungan ka namin. Thank you, Madam Chair. Madam Chair, just one Before, short Miss Alice, sagutin mo yung tanong ni Sen. Doroy, Sen. Loren, and then the majority leader is next. To simplify, ang kailangan lang natin na impormasyon for now from Ms. Go is sino ba sa mga ahensya ng gobyerno o sa labas na mga fixer ang tumulong sa kanya para makakuha ng Philippine birth certificate. Pangalawa, at sino yung nagbigay ng Philippine passport. Ganun kasimple. Isang oras na tayo dito, maraming issues. Sagutin lang yon, matutulungan ka namin. And your lawyers will understand that. Yun lang. Sino? Dahil ang PSA, with all due respect, at ang DFA, mukhang napasukan ng sindikato. Paano natin bibigyan ng budget ang ahensya ng gobyerno sa panahon ngayon ng budgetary allocations for next year kung ang binabudgetan natin ay napasukan ng sindikato na kalaban ng taong bayan? So, ikaw ang susi na magsabi. Alam ni Senator Tulfo yung pangalan ng fixer mo. Ibunyag mo lang sa amin, paano? Kasi hindi lang ikaw. Inamin na ng PSA na meron higit sa 1,000 na nabigyan ng birth certificate. 1,200. Ayun, exact number, 1,200. So, meron pa kaming hinahanap na balanse sa 1,200 na nagpapanggap na Alice Go. Yun nga, Madam Chair. Salamat, Madam Sen. Chair. Loren. Sen. Rafi, before the chair recognizes. So, for the record ulit, Sen. Loren, na-establish natin in previous hearings na finailan ng late registration of live birth si Alice Guo, inisyuhan ng birth certificate, pero dineclare na ng PSA na irregular yung certificate
birth certificate na Ba't iyon. na-issue pa rin? Kaya pinapa-cancel sa Office of the Kaya nga, Madam Solicitor Chair, General. kung it And was then, declared irregular. if I may just finish, Sen. Rafi, before recognizing Majority Leader and then Sen. Rafi, kaya nakapagkuha ng Philippine passport. I will just recognize at this point now Majority Leader and then Sen. Rafi, and then itutuloy ng Chair yung questioning, and then each in order of arrival, beginning with the SP Pro Temp and the Senate Minority Leader, Sen. Joel et al., will have 15 minutes each per round. We can go to a second round pag may oras pa. So, Majority Leader. Madam Chair, just an addendum to your earlier order citing in contempt Ms. Alice Go. May the committee secretariat be likewise directed at this instant using the fastest means of communications to inform Branch 109 of the Regional Trial Court based in Capas, Tarlac of the said citation, Madam Chair. Thank you, Majo. Comsec, please do that. And please include in the communication to the good court yung sinabi ng chair kanina sa citation in contempt kay Alice Go o Guo Huaping that this committee will coordinate with the court ordering her detention. So we Thank you, will Madam Chair. coordinate with that court. And lastly, Madam Chair, Madam and Chair. lastly, Madam Chair, just Sen- to thank- Madam Chair. just in that Yes, particular Sen. Joel and then Sen. Rafi. communication to the court, we also would like to put into the records how much we appreciate, Madam Chair, the confirmation of the court and the respect of the court to this committee to allow Guo Huaping to appear before us, Madam Chair, because we wanted to put that into the records, Madam Chair. Thank you. Madam Chair. Salamat, Sen. Joel. Oo, ina-appreciate ng buong komite at ng chair na pinaunlakan ng judge yung written request na ipaapirin at pasalitain sa ating komite si Alice Guo Huaping. Kaya pinut on record na ng komite yung pag-cite in contempt kay Alice Guo at bunga niyan, we will coordinate with the court dahil ito yung nag-order ng kanyang detention. So, Sen. Rafi, and then the chair will continue with her Thank you, question. Madam Chair. She's been very evasive from the get-go. Parang sasayang lang tayo ng oras ng mga laway natin at karapatan naman niya na hindi magsalita at magsinungaling. Ang importante sa akin dito ngayon, yung sindikato lumalaki ng lumalaki habang tayo nag-uusap dito. Tulad ng sinabi ni Sen. Lauren, yun talagang tinutumbok ko noong pa man, Madam Chair, at total nabanggit naman sa previous hearing, yung kasabwat na para siya ay makakuha ng birth certificate through late registration. Kailangan siguro isa sa matutumbukin natin para mabuwag ng sindikato na ito, sino-sino sa late registration, sa local registrar's office, ang makasabwat niya dyan sa Tarlac, kaya siya nakuha ng birth certificate, at sino yung mayor at that time, sino yung hepe ng local registrar's office, at ilan na ba ang mga Chinese national sa bayan na yung sa Tarlac ang nabigyan din ng birth certificate, Filipino birth certificate to late registration. Because napakalaking problema ito, Madam Chair. 1,200 sa Davao del Sur lamang yan. Yung foreign nationals na nabigyan ng Filipino birth certificate, naging instant Filipino citizen. Now, hindi lang po sa Davao del Sur, kundi sa iba't iba pang lugar sa bansa. And then the immigration mismo umamin na every single year since 2000, sila po ay nakakahuli ng mga Chinese nationals na pumapasok dito o lumalabas na gamit ay Philippine passport. And we're not doing anything about it. Since for decades, nobody's doing something na para buwagin yung sindikato na yun. Kasi kung hindi natin pag-uusapan ito at puro na lang tayo nakakonsentrate sa isang topic, lalawak ang sindikato until such time baka pagising natin na take over na tayo ng mga Chinese nationals. Thank you, Madam Chair. Salamat. Thank you, Sen. Rafi, and we will pursue those points during your question time. So, Alice, ituloy ko na yung mga tanong sa iyo. Maraming lumabas na mga photo na kasama mo si Duan Ren Wu.
This character has been identified as the big boss of the Pogo in Porac. Interesado ko malaman kung ang mga kakuntsaba mo sa Pogo ay mga kakuntsaba mo rin palabas. Tinulungan ka ba ni Duan Renwu na makaeskapo? Madam Chair, hindi po. Well, kung hindi kanya tinulungan,